sa isang lugar na karamihan ay namulat sa buhay palakasan. Puhunan kung ituring ang malakas na pangangatawan. Lugar na napapalibutan ng lunti ang kabundukan at minsan ilog ang nagsisilbing daan. At matanda man o bata, magbubuhat ng mabibigat na pangarga kapalit sa kakarampot na kita. Ilang dekada na ang nakalipas, ganito na ang nagisna ng matatanda. Ang kanilang pagkakarga ay nagmula pa sa kanilang pagkabata. Nag-umpisa ang aming paglalakbay mula sa konkretong daan at ito ay naputol hanggang sa lunti ang kabundukan. Ilang dekada na ang nakalipas, yung daanan na ito ay hanggang ngayon ganito pa rin, mabato. Sa ngayon medyo okay yung daan kasi tagtuyot, tuyo yung daan, hindi madulas. Yung pinakamahirap kasi dito, yung pagbalik na sa barangay Kagtutuog kasi kung sa papunta pa lang dito, puro lahat pababa, sa pagbalik lahat naman ay puro pataas ng pataas. Humigit kumulang 1 oras na pababang lakaran, ay mararating itong konkretong daan. Isang hudyat na malapit na ang ilog ng hangganan. Tabi ang tawag nila sa jump-off point na ito, daungan ng mga motor galing sa bayan at sakayan ng mga tao. Makalipas ang ilang minuto o halos 1 oras natin paglalakbay mula sa barangay Kagtutuog ay nakarating tayo sa tinatawag nilang Pantalan, kung saan dito ibinabagsak yung mga produkto o isinasakay na ng motorboat patungo na mismo sa bayan ng Sonoре. Bali, andito tayo ngayon sa malawak na ilog kung saan dito ay magsisilbing daan o highway na patungo sa bayan ng Sonore. At makalipas ang ilang oras, sa wakas, narating na nila ang bayan ng Sonore. Humigit kumulang 3 oras ang aming biyahe mula nang umalis kami sa jump-off point hanggang narating namin ang aming pakay. Habang nasa bayan pa ang motor, may mga batang makikita naman sa daungan. Sila ay masayang naglalaro at masayang nagkakwentuhan. Ngunit ngayong araw, meron silang misyon sa bawat isa. Sila ang mga bagong henerasyon ng mga hornal. Hinumanayon iba pang nagapasol di pagkarga. Kamutanan. Kaya naman nga nagapasol kam. Pambalon, eskwelahan. Di naman kam na eskwela. Tagpira man na niyo, nagkakarawat nga sohol. Magbugatan hindadaran niyo. 40 kilos. 3:00 ng hapon ay dumating na ang 2 bangka. Ang mga bata ay paunahan sa pagtakbo. Pumipili kasi sila ng mga mabibigat na dala. Uy, taga Thailand. Dahil mas mabigat na dala, mas malaki ang bayad. Kaya. Kung sa ibang lugar ang mga bagong henerasyon ay namulat at babad sa makabagong teknolohiya, sa lugar na ito, ang mga bata ay naiiba. Imbis na maglaro ang mga batang ito sa araw ng Sabado at Linggo,
ito ang araw na sila ay magkakapera. Ilang hakbang lang pataas mula sa daungan, doon ay nakilala ko ang batang si George. Sinubukan kong ikumpara ang bigat ni George sa kanyang dala. Dito, mas klarong mas magaan ang kanyang katawan. Mas magaan na din. Logi yan niya dala. Maya't maya pa ay nagsialisan na ang mga batang manghornal. Kung kanina lahat puro pababa, ngayon lahat naman ay puro paahon. At ang pinakamahirap sa lahat, mabigat na ang kanilang dala. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang dala, kanya-kanyang bigat at kanya-kanyang kita. Sinubukan kong ilagay ang wireless microphone sa dibdib ni George at dito ramdam na ramdam ko ang pagod ng kanyang hininga. Lopol, okay? Pag nakarawat mo ang kwarta, ano man yung gagamitan? Ha? Ang kwarta? Balon. Balon ha? Sulahan. Eskwelahan. Ano grade ka na? 3. Grade pa. Bandang alas 4 ng hapon nang nakabalik ako sa barangay Kagtutuog at sa bahay na ito, dito dadating ang ilang pangarga ng mga bata. Maya't maya pa ay nagsidatingan na sila Nash at ang iba pang mga batang may kargang paninda. At ang kanilang pinagpaguran, umabot ng 75 pesos. Pira ka kilo ng dara? Adi ka maaram. Basta siya dun sa hall. Aanhon mo man ito? Maya't maya pa ay dumating na si George. Dito, nagulat ako at nabighani sa aking nakita. Kung kanina ay isang karton lang at isang soft drink ang inilagay niya sa sako, ngayon, pagdating niya, dinagdagan pa ito ng panibagong pangarga. Kanina, nung nandun pa kami sa baba, nang ibinaba ito sa motorboat, itong dala na ito ay 20 or 30 ata. Tapos, ikinumpara ko ang bigat nito sa bigat ng kanyang katawan. Talaga namang napakabigat ng dala niya kaysa sa kanya. Tapos, nang nauna kami dito sa barangay, hindi siya kaagaran dumating kasi nang nagpahinga siya sa itaas, bumalik siya sa ilog. Dinagdagan niya ng isang mineral. As gumamit siya ng alat, bali, mula sa itaas, yung mineral, ilan to? 10 liters. Maya't maya pa ay sinundan ko si George sa bahay ng kanyang lolo at lola kung saan sila ay nakatira. Nagbihis muna si George at dumiretso na sa tindahan. At sa wakas, ang kapalit ng kanyang pinagpaguran
ay nagkahalaga ng 100. Dahil dito, bakas sa mukha ni George ang tuwa sa kaniyang natanggap. Kinabukasan pagputok ng araw, hinanap ko si George at natagpuan ko siya sa gubat na ito. Nagbubungkal o nangunguha ng anapog o apga kung tawagin sa waray. May proyekto daw kasing gagawin mula Kagtutuog hanggang Barangay Matalod at bumibili sila ng lata-latang anapog. At si George ay kabilang na dito. Tagpira man ang palit ito mo. Ha? Tagpira ang palit. 40. Damo na mo yung tiniro. Damo na. Hay man. Tigbaw. Mabaydang ka na. Wala pa. Kano ko pa man lang nagtikam pag-tuan ko. Kulop. Tagpira ang lata. 40. Sinubukan kong tanungin ang lolo ni George kung okay lang ba sila sa ginagawa ng kanilang apo. At okay lang daw. Hay man mo tatay. Ha? Imo tatay. Wala na. Anong wara na? Kaya na. Tatay na. Hmm. Imo mama. Ito Manila. Nag-ano Manila. Trabaho. Nagpapadara kayo. Hmm. Pero kung nagpapadara, ano nagpapasuhon ka? Wala. Paparlig mo lang magpasuhon. Hmm. Para mo makatapos sa eskwela. Ano man mo pangarap pagdako mo? Engineer. Engineer. Hmm. May kasabihan, bigyan mo ng isda ang isang tao, may kakainin siya sa araw na ito. Pero, kung tuturuan mo siya kung paano mangisda, may kakainin siya sa habang buhay. Mula dito sa Barangay Kagtutuog ng San Samar, ako po, si Antonio Cabubas. At ito ang aking special documentary sa Province Life TV.